Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Atin po ngayon dadaslin ang panalangin para sa pagsisindi ng ikalawang kandila sa panahon ng Adbyento. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at lupa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mawain sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming pinagkakabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami kanyang makapiling. Kasama mo't ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Atin po ngayon sisindihan ang ikalawang kandila ng Adbyento. Mga minamahal na kapatid, tayo po ngayon sa kalawang linggo na ng panahon ng Adbyento ng ating paghanda sa pagsilang ng ating Panginoon Kristo. Sa banal na misang ito, ating tunghayan kung paanong ipinadala ni Jesus ng Diyos ang kanyang tagapanguna na si Juan Bautista bilang magsilbing tanda ng ating paghanda para sa darating na Kapaskuhan. At upang tayong lahat ay maging tunay na karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, amin natin ang ating mga pagkakasala at humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon nating nagmamahal at nagpapatawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan at mawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling, kasama mo't ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch. Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng panluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. Ibalabal mo ang kanyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag kanya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging makadiyos. Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na burol. Tingnan mo ang iyong mga anak na sa isang tawag lamang ng Diyos na banal ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi sila kinalilimutan ng Diyos. Bihag silang inagaw sa iyo at kinaladkad na palayo. Ngunit ngayoy ibinabalik sa iyong sakay sa kaluwalhatian na wari nakaupo sa maharlikang trono. Iniutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol, at tambakan ang mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya'y lilitaw ang maraming mababangong punong kahoy upang liliman ang Israel. Aakayin sila ng Diyos at babalik silang masaya sa pangangalaga ng kanyang habag at katwiran at liligaya sa liwanag ng kanyang walang hanggang kaningningan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon sa bawat taludtod ng salmo. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. 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 Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila nung riki. Dakila ngang masasabi, pambihirang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalak ay di kawasan.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan at puspos ng magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Hesukristo, sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Nanapon tuwirinihan na sa Kanya, pagtungkol siya'y makikita. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ika-15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes ang tetrarka sa Galilea, at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Itoria at Traconite. Si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia, sina Anas at Caifas naman ang mga pinakapinunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanyang salita ng Diyos. Kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkakabilang panig ng Hordan at nangaral, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos, wika niya. Sa gayon natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas, tatambakan ang bawat lambak, at titibagin ang bawat burol at bundok, tutuwirin ang daang liku-liko, at papatagin ang daang baku-bako, at makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay nasa ikadalawang linggo na ng panahon ng Adbyento o panahon ng paghanda natin sa pagdating ng ating Panginoon. Siguro na ipaliwanag sa inyo noong nakaraang linggo, noong unang linggo, na ito'y panahon ng paghanda. Kaya magandang tanungin ninyo ang inyong katabi, handa ka na bang magpasko? Handa ka na bang magpasko? Kung handa na, hingan nyo na ng papasko. Kidding lang, Handa ka na bang magpasko? Sa panahong ito ng Adbyento, ang hamon sa atin ay maghanda ng ating sarili para sa pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Karaniwan namang ginagawa natin ito, bago magpasko, marami tayong hinahanda, Yung mga palamuti sa kapaligiran, yung mga regalo na ibinibigay natin sa ating mga kaibigan, kapamilya,
Siguro yung mga reunion na pinagpaplanuhan natin, marami tayong hinahanda, technically speaking, ano. Pero alam nyo, may higit tayong dapat ihanda. And probably that is also mentioned to you last Sunday, ano. Pero ngayong linggo, ikalawang linggo sa panahon ng Adbyento, merong isang taong ipinadala ang Diyos para magsilbing gabay natin sa ating paghanda sa panahong ito ng Adbyento. And this person is very significant in the story of the Nativity of Christ, in the whole story of the Incarnation of Christ. Yun po'y walang iba, kundi si Juan Tamad. Si Juan Bautista, sa ating Ebanghelyo, ipinakilala si Juan Bautista. Kung ating pong napakinggang mabuti sa Ebanghelyo, binanggit dito, bago si Juan, ay ang ilang tao. Binanggit dito na ang hari noon ay si Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador, si Herodes ang tetrarka. Ganon din, binanggit din ang mga pinuno ng sinagoga, si Annas at Caiphas. It is mentioned in the Gospel who are the leaders during that time, both politically and religious. Political and religious leaders. Pero, hindi ho sila ang pinili ng Diyos para maging tagapanguna, tagapaghanda ng dadaanan ng Panginoon. At sino ang pinili ng Diyos? Isang hindi kilala. Isang tao na ang ngalan ay Juan. Sa katunayan, ang sabi sa Ebanghelyo, siya'y nagmula sa ilang, sa disyerto. Sino kaya ang maniniwala sa isang tao na nagmula sa ilang, sa disyerto, para maghanda ng daraanan ng Panginoon? Pero siya ang pinili ng Diyos. Out of all the political and religious leaders during that time, si Juan ang pinili, hinirang ng Diyos na tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon. And that goes to show how unexpected God's plan is. Ganun ang plano ng Diyos. Hindi inaasahan ng lahat, pero nandoon ang katalinuhan, the wisdom of God. At yun ang ipinakita sa atin, ipinigay sa atin ng Diyos, si Juan Bautista. At ano po ba ang tinutukoy ni Juan na dapat nating ihanda? Taking from the words of the prophet Isaiah, sinulat ho ni San Lucas, this is how he described John the Baptist. Sabi ni San Lucas, si Juan ay isang tinig na nagmumula na sumisigaw sa ilang. Ang sabi niya, tuwirin ninyo ang landas ng Panginoon. Tambakan ninyo ang bawat lambak, tibagin ang bawat burol at bundok, tuwirin ang daang liku-liko, at patagin ang daang baku-bako. DPWH yata itong si Juan, Ang sabi dito sa Ebanghelyo, ito ang dapat nating gawin, Tambakan ang mga lambak, tibagin ang bawat burol at bundok, tuwirin ang daang liku-liko, patagin ang daang baku-bako. If we will take this literally, siguro ho'y sasabihin natin na sira na ang ating ulo. Bakit ho natin gagawin ito? Bakit natin papatagin ng mga bundok? Bakit natin tatambakan ng mga lambak? But if we will look at it spiritually, sa buhay natin, we apply this to our life, we would realize something great that John wants us to prepare. Paano at ano ang gusto ni Juan na ihanda ng bawat isa sa atin? Una, ang tinutukoy ni Juan na tambakan ang bawat lambak ay kung ano ang dapat punan natin na pagkukulang sa ating pananampalataya at pagsamba sa Diyos. If you lack faith in God, kulangan yung pananampalataya sa Diyos, this is probably the time na magbalik loob ka sa Diyos. Magsimba ka, magdasal ka, mangumpisal ka, magnilay ka sa salita ng Diyos. The Advent season is a time for you to fill up what is lacking in your faith. Kung ano nagkukulang sa iyong pananampalataya. And not only that, siguro pati na rin yung mga pagkukulang natin sa ating mamahal sa buhay, sa ating kapwa, yung pagkukulang natin ng mga magulang sa mga anak, pagkukulang ng mga anak sa kanyang mga magulang. The Advent season is a time for us to fill up those that we lack
in our life, most especially in our faith. Sana ngayong panahon ng Adbyento, bigyan mo ng panahon ang pagsisimba at pagdarasal. Kung lumalayo ka sa Diyos sa mahabang panahon, sana ngayon, bago pa man ang Pasko, punuin mo, tambakan mo ang pagkukulang sa iyong pananampalataya. That is the first challenge of John the Baptist. Tambakan ang lambak ng pagkukulang sa pananampalataya. Pangalawa, sabi ni Juan, tibagin ang bawat burol at bundok. Bawat burol at bundok ng pagmamataas at pagmamayabang natin sa Diyos. Our pride, our ego, lahat ng pagiging mapagmataas natin sa Diyos at sa ating kapwa, tibagin natin, alisin natin. And that is one great challenge for us to prepare. Tayo, sa kabila ng ating pagiging mapagmataas, try to look at it. Ang buong kwento ho ng Pasko ay pagpapakita ng kababaang loob ng Diyos. Pinili ng Diyos si Juan out of all the great people during that time. Pinili ng Diyos si Maria. Di ba? Sabi ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. Napakababa ng loob ni Maria para tanggapin ang plano ng Diyos. At ang Diyos mismo, nasa Kanya na ang kadakilaan, ang lahat ng kapangyarihan, pero pinili niyang maging katulad natin. Nagpakababa ang Diyos. He emptied Himself. Kenosis, di po ba? Kababaang loob ang ipinakita sa atin sa kwento ng Pasko. Sana ho ngayong panahon ng Adbyento, magkaroon din tayo ng kababaang loob sa ating sarili. Kababaang loob na magpatawad sa ating kapwa o humingi ng tawad sa mga taong nasakta natin o nagawa natin ang pagkakamali. Kababaang loob na hindi mo tingnan ng mataas, ng mababa ang mga taong sumusunod sa iyo o ang mga taong naglilingkod sa iyo. Kababaang loob ang maglingkod sa iyong kapwa, maglingkod sa iyong pamilya, maglingkod sa simbahan. Sinasabi ni Juan, tibagin natin ang bundok ng pagmamataas, ang bundok ng pagmamayabang. At sa huli, pangatlo, sabi ni Juan, tuwirin ninyo at patagin ang daang liku-liko at baku-bako. Ang tinutukoy ni Juan ay ang ating liku-likong landas dahil sa pagkakasala, sa paulit-ulit nating pagtalikod sa Diyos. Sa panahong ito ng Adbyento, ihanda natin ang ating sarili. Tuwirin natin ang daan patungo kay Kristo. Sana talikuran natin ang pagkakasala. Humingi tayo ng tawad sa Diyos at humingi tayo ng awa at habag sa Kanya. Sinasabi ni Juan na ang pinakamainam na paghanda sa panahong ito bago dumating ang Pasko ay ayusin ang ating buhay. Kung tayo'y namumuhay sa pagkakasala, namumuhay tayo sa kadiliman, panahong ito ng Adbyento, mabuksan nawa ang ating paningin sa tamang landas, sa tamang daan patungo kay Kristo. So hindi ho tinutukoy ni Juan dito ay ang mismong burol, lambak at daan na nakikita natin sa ating kapaligiran. Ang tinutukoy ni Juan na dapat nating ihanda ay ang ating sarili, ang ating kalooban. Kaya po magandang tanungin natin sa ikalawang linggong ito ng Adbyento, handa na ba ako natambakan, punan ang lahat ng pagkukulang sa aking pananampalataya at sa aking pagdamay sa aking kapwa? Handa na ba ako natibagin ang pagiging mapagmataas ko, ang lahat ng aking kayabangan sa aking sarili? Handa na ba ako natuwirin ang aking landas ng pagkakasala, ang magbalik loob sa Diyos at talikuran ang pagkakasala? Kaya po, mga minamahal na kapatid, sa ikalawang linggo sa panahong ito ng Adbyento, narito si Juan Bautista, ang tininig nagmumula sa ilang, tinuturuan tayong maghanda. Ihanda natin ang ating sarili, ang ating kalooban sa pagtanggap natin sa pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo. Magsitayo pong lahat. Ipahayag natin na ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo,
iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Tumawag tayo kay Kristo, ang kaligayahan at kagalakan ng lahat na naghihintay sa Kanya. Sa bawat panalangin natin pong itutugon, halina magmadali ka, Panginoon. Halina, magmadali ka, Panginoon. Para sa simbahang katolika, upang ang paghahanda sa daraanan ng Panginoon ay pangungunahan ng banal na Papa, ng lahat ng obispo at mga pari, sa pamamagitan ng gawang pagbabalik loob sa panahon nito ng Abyento. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, magmadali ka, Panginoon. Para sa mga bansa at mga hinirang nanuno rito, upang ang tinig na umaalingaw-ngaw sa ilang ay makarating nawa sa puso ng sangkatauhan at magsama-sama silang pawiin ang balakid na hahadlang sa pagdating ng sinugong manunubos. Manalangin tayo. Halina, magmadali ka, Panginoon. Para sa mga taong dumaranas ng iba't ibang uri ng pagdurusa, upang ang kalwalhatiang taglay ng darating na Panginoon ang magbigay sa kanila ng liwanag at katubusan sa kanilang mga tiisin. Manalangin tayo. Halina, magmadali ka, Panginoon. Para sa lahat ng angkan sa ating parokya, upang ang magandang katangiang kaloob ng Panginoong Hesukristo sa kanyang bayan ay makita nawa sa ating mga tahanan na namumuhay sa kalinisan, paglilingkod at pagmamahalan. Manalangin tayo. Halina, magmadali ka, Panginoon. Ang 15 taon ng ating pagiging parokya, nawa ay magdala sa atin ng ibayo pang inspirasyon sa pananalangin sa Diyos, pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Halina, magmadali ka, Panginoon. Amang makapangyarihan, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang ginawa naming pagpapahiwatig na pinaghahandaan namin ang pagdating ng bugtong mong anak sa aming buhay. Magbunga nawa ang aming mga pagsamo ng mga biyayang kinakailangan namin sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Maaari na pong humanay sa gitna ang mga mag-aalay ng sobre. Tunay na paunlarin ng buo ng buhay natin. Ang halamang nakatanim sa bukid natin, lupain ay magbubunga at anihin. Sambayanan ng may kapal, narito ang hinihintay. Buong sasagip sa tanan, hiling niya'y mapapakinggan. Ang atin niya'y kaganakan. Tunay na paunlarin ng buo ng buhay natin. Ang halamang nakatanim sa bukid natin, lupain ay magbubunga at anihin. Kapuri-puri ka, Diyos sa manlumikha sa libutan. Sa iyong kagandahang loob, narito aming miaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman.
Kapuri-puri ka, Diyos sa mga lumikha sa libutan, sa iyong kagandahang loob, narito aming may alay. Mula sa katas, sang ubas at bunga naming paggawa, ang alak na ito para magiinuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay niyang marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin, lubos sa makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabing, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming itinahayag na namatay ang iyong anak, namuhay bilang Mesiyas, at magkasin sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Santo Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni Poong San Jose ang kanya minamahal na esposo, kaysa ng mga apostol, ni Santa Teresita at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Sa tagubili na kagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mabasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaburihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Nabigayan tayong lahat ng tanda ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be. Peace be with you. Peace be with you. Cordero ng
mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nangalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus na naghihintay na maging handa tayong tanggapin siya. Mapalad tayong lahat na inyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paalala po sa mga tatanggap ng komunyon, kung tayo po ay tatanggap ng komunyon sa kamay, kaliwang palad ang tatanggap ng komunyon at isusubo ng kanang daliri. Isubo po ito sa harap ng nagpapakomunyon. Pagkatapos tumanggap ng komunyon, hindi na po kailangang mag-sign up the cross, lumuhod o mag-genuflect. Ang second collection po ay nakalaan para sa mga may sakit at retiradong pari na nasa St. Joseph Seigniorate. Aliwin ninyo ang aking bayan at sabihin sa aking kawan na kanyang pag-aibig ay natapos na at nabayaran na ang kanyang utang. Narinig ang inyong Diyos, inyong makikita ang karangalan niya. May humihiyaw doon sa parang ang daraanan. Ibabang mga bundok lahat ay patayin, bakubakong daan, lahat patayin. At ihahayag kanyang kalwalhatian upang sinayang kayo. O Jerusalem, inyong ihayag
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo sa banal na misang ito. Nawa patuloy maging makabuluhan ang ginagawa nating paghanda sa pagsilang ng Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat, mga pangyarihan at lagi nagmamahal na Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay nialay na humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo pang iyong kapwa ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.